ngalan ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli kong sumasaing papawin ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosario, ako po ang lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong mga kapiling ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 dito lamang po sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Magbati po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa himpilan ito. Saan man po kayo dapat ng lugar, naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Tagao Island, dyan po sa Samar, sa Kapol, mga kapatid, amen, saan mo po kayo dapat naroon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Pagbati po sa ating po mga kapatiran, amen, dyan po sa United Pentecostal Church Bulan, balayan po kayo ng ating Panginoon. Ang mga kapatiran po natin dyan sa UPC Magsaysay, UPC Quirino, at dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayong lahat ng mga kapatid ng ating Panginoon sa Kristo. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Iyamang nalalaman natin na malapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pagbati din sa ating pong mga tagapakinig, amen, sa coastal areas, dyan po sa nasakop ng Bulan, sa coastal areas po nasakop ng Matnog. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Mga kapatiran natin dyan sa Barangay Aguinaldo Bulan, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Manurabi, good morning, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging yung mga kapatiran natin dyan sa Hinablan Oriental, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ang ating po mga kapatiran, praise God, dyan po sa Bulan, amen, praise God, dyan po sa Barangay Inararan, maging mga kapatiran natin dyan sa Barangay San Juan Daan, good morning, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan sa Zone 2, good morning, amen, ang mga kapatiran natin dyan sa Santa Remedios, ang Dunio family, Isiya family, at ang Sulitan family, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Lahong, amen, ang Umban family, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang ating po mga kapatiran, praise the Lord, sa dyan po sa Barangay Aquino, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay San Vicente, good morning, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise God. Maging ang ating pong Pastor Andy Rosario, dyan po sa Iquirino, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And also Pastora Marica, good morning po sa inyong lahat, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ating pong mga mga Facebook live viewers, good morning po. Live po tayo na napapanood sa New Gen FM Facebook page, maging sa United Pentecostal Church Facebook page. Good morning, Sister Miguela Mira, dyan po sa UPC Italy. Good morning po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Dario Tobias, bati po sa pangalan ng Panginoon, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And also Sister Brother Andy Orozco, good morning po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maging ang mga kapatiran po natin dyan sa Tayuman, UPC Tayuman, praise God, under Pastor Roland Rosario, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa lahat ng mga nanonood ngayon at Sulayaw family, good morning, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang mga kapatiran natin, praise God, dito po sa UPC Matnog, praise the Lord, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbati sa lahat ng ating pong mga, lalo na yung ating pong
tagapakinig, sa lahat ng mga nakikinig ngayon na sa hindi lang ito, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon sa programa nito. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede niyo po akong tawagan. Hindi kaya yung HCP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po mga kapatid ang aking contact number. At ang ating pong schedule ng pagsamba ay patuloy natin ipinapaanyaya sa lahat ng ating pong mga tagapakinig. Kung kayo po ay dyan sa bulan, ang ating pong schedule ng pagsamba, yung araw ng Sabado po, alas 6:30 ng umaga, dyan po sa UPC Magsaysay. At pagka alas 8 naman po ng umaga, ay dyan po sa Iquirino. Araw din po yan ng Sabado, mga kapatid. At kapag araw naman po ng Linggo, ay dyan po sa Santa Remedios, sa tapat po ng Bulan Gymnasium, alas 7 po ng umaga, tuwing araw ng Linggo. Ay, ang mga schedule po na yan ay ating po ipinapaanyaya kung kayo po ay taga-Bulan. At kung kayo naman po ay taga-Matnog, taga Santa Magdalena, meron po tayong schedule ng pagsamba dito po sa Matnog. Ang ating pong church location ay sa Purok City, Barangay Gandaron. Dulo po yan mga kapatid ng Gandaron sa boundary po ng Manunlad at Gandaron. Anong dahil po ang ating pong bahay panambahan, meron po kayo makikitang signage na United Pentecostal Church, Matnog, Sorsogon. Sa tapat po yan mga kapatid ng signage ng Manunlad. Amen. Kung kayo po ay biyahe, meron po kayo makikitang signage na Manunlad sa gilid ng kalsada. Sa tapat po nun, hanggang po ang ating pong bahay panambahan. Praise God. Tuwing araw po ng Linggo, alas 8 ng umaga, ang ating pong schedule ng pagsamba dito po sa UPC Matnog, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At kung kayo po ay dadalo at nais pong pagpalain ng Panginoon, tawagan niyo lamang po ako mga kapatid upang ma-assist ko po kayo sa ating church location. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay, pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Amen. Amen. At sa pagkakataon ito, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ito ang sentro ng ating pong programa, ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po yan mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon ito, sa umaga na patuloy mo po nagkaroon sa atin. Maraming salamat po Panginoon sa proteksyon at pag-iingat sa habang kami ay nagpapahinga ng tulog, narin ang gabay at pagkakas. Thank you very much Lord. At sa pagkakataon ito muli, kami ay pag-aaral ay ito ng salita. Patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming tulungan ng Panginoon Yesu Cristo. Mag-usap ka po sa amin po mga kababayan. Mag-usap ka po Panginoon sa amin po mga tagapakinig, sa lahat ng amin po mga taga-subaybay. Pagpalain mo po ang amin po pagkakatakay. Samahan mo po kami ng pagpapakay. Hallelujah. Maraming salamat Panginoon. Magpagaling ka po ng mga karamdaman. Magbigay ka po ng kapayapaan sa mga nagpumunihanan. Bigyan mo po o Diyos ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. Pagpalain mo Panginoon. Amen. Ang aming pong mga tagapakinig ngayon. In Jesus' name. Hindi mo kami nagkakakita personal. Hindi naniniwala po ako o Diyos na iyo po silang nakikita ang kanilang pangangailangan. Lalo na po sa spiritual na bagay. In Jesus' name. To God be the glory. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Praise God, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kayo po ay mayroong mga Biblia. Sabihin po ako sa
pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. Sa pagkakataon ito, mga kapatid, praise the Lord, purihin ang pangalan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen. At ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, ito po ay napakahalaga. Amen. Praise the Lord. Praise God. Dito po mga kapatid, praise God, sa praise God. In the book of 1 Timothy chapter 2 verse 1 up to the following verses. First Timothy chapter 2 verse 1. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng mga sa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen. Sapagat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na nagpapatotoong mahahayag sa sarili kapanahunan. Na dito itinilaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Praise God. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Itong talata nito, amen, ay nagpapakita kung saan, amen, ang nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas, amen, praise God, ay in-express niya ang kanyang pag-ibig sa mga tao. Kaya kapatid, ang Diyos pag umibig, hindi niya ito sinasabi, kundi ini-express niya ito. Hindi kagaya ng mga tao, mga kapatid, na hindi man lahat, pero karamihan sa mga tao, ang expression ng kanilang pag-ibig ay sa pamagitan ng salita, wala sa gawa. Napapatunayan ang pag-ibig na kung ito'y totoo o hindi kapag ito po ay ginagawa o naipapakita. Mga kapatid, hindi totoo ang pag-ibig kung yan ay puro lang salita, wala sa gawa. Kailangan na ipapakita yan, mga kapatid, sa pamagitan ng gawa. Ito ang ating pag-ibig, lalo na pagdating sa Diyos. Ang totoong umiibig sa Diyos, nagpapahalaga sa mga salita ng Diyos kagaya nito. Ang totoong umiibig sa Diyos, naglilingkod sa Diyos at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Hindi pwede na ang taong nagmamahal sa Diyos ay walang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, walang panahon sa pagkikinig, walang panahon sa pagsamba, walang panahon sa paglilingkod. Hindi po totoo ang pag-ibig na mga kapatid. Amen. Ganun pa man, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay isang perpektong halimbawa, mga kapatid, ng totoong pag-ibig. Siya ang perpektong halimbawa, amen, ng totoong nagmamahal sa tao. Kaya, sa talatang ito, amen, ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, amen, praise God, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Mga kapatid, amen. So, tayo, bilang mga mananampalataya, amen, meron tayong gampanin sa lahat ng mga tao. Kailangan nating manalangin at mamagitan para sa kanila, sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Mamagitan na ang mga tao
na hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay ating pong ipanalangin sa Panginoon na sila po ay magkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating Panginoon, makakilala sa nag-iisang Diyos na tunay, amen, at makaalam ng katotohanan. Mga kapatid, meron tayong kailangan gampanan, mamagitan at manalangin sa pamagitan ng panalangin. Mamagitan sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Praise God. At tayo ay manaing. Ito po ay supplications, prayers, intercessions, mga kapatid, at giving thanks. Amen. Sa isang mananampalataya, ito po ang gampanin natin. Nagkaroon tayo ng supplications, panalangin, at mamagitan, at laging magpasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, praise God. Ito po, praise God, ay ang Panginoong Jesucristo. Isa rin siyang perfectong halimbawa kung paano mamagitan sa isang taong makasalanan at sa Diyos. Mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ang pamagat ng ating pong pagtatalakay ngayon ay ang tayo bilang mananampalataya, amen, kailangan ay namamagitan. Mga kapatid, amen, hindi kinatitisura, kundi namamagitan. Kaya bilang mga mananampalataya, meron tayong obligasyon, meron tayong responsibilidad na nakaatang sa ating balikat na kailangan nating mamagitan sa mga tao at sa Panginoon. Kapag ang sabi niya po sa Pablo, ito ay mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Mga kapatid, ngayon, bakit kailangan natin mamagitan? Mga kapatid, sapagkat sabi ng verse 4 na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao, mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kailangan natin mamagitan sa kanila sa pamamagitan ng ating panalangin, pagbibigay ng magandang halimbawa sa kanila paano maglingkod sa Diyos. Sapagkat nais ng Panginoon na lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Take note, nais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Hindi ka magkakaroon ng oportunidad o hindi ka ng Diyos ililigtas kung hindi ka makakarating sa pagkaalam sa katotohanan. Kaya ang kailangan natin magawa o magampanan ay ang makaalam ng katotohanan. At ang katotohanan na yan, malalaman natin yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya hindi po bawal na ang tao o ang ordinaryong membro ay bawal magsalita o bawal magbasa ng Biblia. Hindi po yun ito. Sapagkat ang Diyos mismo, mga kapatid, nais ng Panginoon na ang kasulatan, ito ay ating dapat pinagbibigyan, inaaral, binabasa, mga kapatid, sa ating personal na buhay. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi lang sa panahon na ikaw ay pupunta ng simbahan, hindi lang sa panahon na ikaw ay may pinagdadaan, kundi dapat araw-araw ang pagbabasa ng salita ng Diyos dahil dito tayo magkakaroon ng kamalayan sa katotohanan. Amen. Ang tanong, bakit pastor bakit pastor nais ng Diyos na ang tao ay mga ligtas? Sapagkat ayaw ng Diyos na ang tao ay maparusahan doon sa dagat-dagatan ng Panginoon. Amen. At dahil ayaw ng Diyos niyan,
Kailangan, mga kapatid, nais ng Panginoon na ang tao ay mga kaalam ng katotohanan. Bakit? Kailangan kailangan na ang tao ay makaalam ng katotohanan sapagkat mga kapatid at mga kaibigan, tayo po, amen, ay namulat sa mundong ito na hindi natin alam ang totoo. Hindi itinuro sa atin ang totoong pagsamba, hindi sa atin itinuro kung sino ang tunay na Diyos, hindi sa atin itinuro kung paano ang totoong paglilingkod, hindi sa atin itinuro kung paano maglingkod. Hindi po sa atin itinuro kung paano maglingkod. Ang naituro lang sa atin maglingkod. Pero kung paano maglingkod, hindi yun itinuro. Itinuro lang sa atin na may Diyos. Pero hindi itinuro kung sino ang totoong Diyos, ang tunay na Diyos. Mga kapatid, itinuro sa atin na may Diyos na dapat kang matakot, mga kapatid. Pero hindi naman talaga sa atin itinuro kung paano o kung sino ang tunay na Diyos. Kaya nga, kung papansinin natin, karamihan sa mga tao kapag tinanong mo, maglingkod sa Diyos, pag niyaya mo sa Diyos, ang lagi mo kang bibig, parehas lang naman yan, Pastor. Iisa lang naman ang Diyos na ating sinasamba. So, sa ganong statement, doon natin makikita na talagang hindi na ituro kung sino ang Diyos at kung paano maglingkod sa Diyos. Kasi, kung itinuro sa atin noon pa man kung sino ang Diyos, kung sino ang tunay na Diyos, at kung paano maglingkod sa Diyos, hindi natin masasabi na parehas. Hindi natin masasabi na pare-parehas. So, bakit? Dahil alam mo kung paano maglingkod, mga kapatid, makikita mong diferensya. Mga kapatid, kaya napakahalaga na malaman talaga natin ang katotohanan sa pamagitan ng pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat dito natin masusuntukan at malalaman ang katotohanan. At kapag nalaman natin ang katotohanan, doon na natin makikita ang diferensya. Kaya masdan niyo po, ang peking pera, kapag hindi mo alam kung paano o kung ano ang itsura ng peking pera at ng totoong pera, pag hindi mo yan alam, masasabi mo lahat parehas yung dalawa, mga kapatid. Kaya nga may mga tao na nabibiktima ng peking pera sapagkat hindi nila alam kung paano, mga kapatid, kung ano ang diferensya ng peke sa original na pera. Ganon din sa ginto. Madaling dayain ang kulay ng ginto. Yung bigat, madaling dayain yun. Kaya kapag hindi natin alam, suriin ang totoong ginto, mga kapatid, at yung peking ginto, masasabi nating parehas yun. Kasi parehas ang kulay, parehas ang bigat, parehas ang tanging. Mga kapatid, masasabi natin ganun kung hindi natin alam kung paano suriin ang peke at original na ginto. Ganoon din sa paglilingkod. Masasabi ng tao na parehas lang ang paglilingkod, parehas lang ang pastor, dahil ang mahalaga niya, Diyos din ang pinaglilingkuran. Nagsasagos din. Yung term na lagi nilang ginagamit ay pare-parehas lang naman yung pastor dahil lahat naman yan sa Diyos. Totoo naman yun. Lahat naman talaga yan sa Diyos dahil Biblia ang hawak. Pero tandaan natin, hindi lahat ng may hawak ng Biblia ay sumasunod sa Diyos. Kaya kailangan alam natin kung paano suriin, mga kapatid, kung sino ang totoong nangangaral at kung sino yung hindi totoong nangangaral. Malalaman natin ang mga bulaang mga ngaral, hindi pinapayagan ang mga tao na magbasa o bukas ng Biblia. Dahil ang lagi nilang ang aral nila, kung sino lang tagapangaral, yun lang ang pinahintulutan, magbasa at bukas ng Biblia. Hindi po. Malalaman talaga nga may pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat dito natin makikita, dito
dito natin malalaman kung paano suriin ang totoong mangangaral at ang totoong mangangaral at ang totoong paglilingkod. Mga kapatid, ang Biblia po, ang standard, ito po ang magsusuri sa lahat ng mga tao. Itong Biblia, ito ang magsusuri sa lahat ng mga tao na nagkakasala. Kaya nais ng Panginoon na tayo o ang lahat ng mga tao ay mga kaalam ng katuluran. Amen. Ano ba ang halimbawa ng Panginoon? Amen. Sa kanyang ginawa na namagitan siya, mga kapatid, sa kanya rin at sa mga tao. Mga kapatid, kung ating tutunghayan, mga kapatid, dito po sa verse 5, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Tandaan natin, ito pong talatang ito ay kalimitang ginagamit ng mga taong hindi naniniwala ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid. Amen. So, may isang Diyos anya at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo. So, pinapalabas nila na si Kristo ay tao lang. Pero hindi po. Ang totoo po, mga kapatid, nakahulugan ng talatang ito, amen, walang iba kundi yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo upang yung tao, upang siya ay mamagitan sa tao at sa kanya rin sarili. Mga kapatid, ibig sabihin, yung isang Diyos na yon, amen, ay nagkaroon ng nagkatawang tao para siya mismo ang mamagitan sa kanyang sarili at sa tao. Kasi yung isang Diyos na yun, ang ating Panginoong Kristo, siya yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya mismo ang namagitan sa tao at sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Ang namamagitan kay Kristo at ang namamagitan sa Panginoong Jesus at sa tao, walang iba kundi yung pagkakatawang tao mismo ni Yesu Kristo. Mababasa natin yan, mga kapatid, dito sa 2 Korinto, mga kapatid. Excuse me. 2 Korinto 5, amen. Ang ating pungtuto ngayon dito sa 19. Praise God. Sa makatigbagay na ang Diyos kay Kristo, yung Diyos, mga kapatid, ay na kay Kristo, ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ibinigkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Yung Diyos na kay Kristo, amen, praise God, ay pinakipagkasundo sa Kanya rin mismo, mga kapatid. Kaya ang Panginoong Kristo, amen, sa Kanyang pagkakatawang tao, siya po ay namagitan. Yung tao, mga kapatid, yung Kanyang pagkakatawang tao, yun ang namagitan sa Kanyang sarili at sa Diyos at sa mga tao. Amen. Kaya, ang Panginoong Kristo ang perfectong halimbawa kung paano mamagitan sa Diyos at sa tao. Mga kapatid, kaya tayo, sa mga kapwa kumanampalataya, meron tayong obligasyon, meron tayong responsibilidad na mamagitan sa Diyos at sa mga tao sa pamagitan ng ating panalangin, supplications, mga kapatid. Amen. Kailangan natin ipanalangin ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Kristo, na makilala nila ang Diyos at maglingkod sila sa Diyos. Mga kapatid. Amen. Praise God. Dahil ang Panginoong Kristo, amen, ang kanyang pamamagitan, praise God, siya po ay namagitan sa mga tao at sa kanya rin sarili, na ibinigay niya ang kanyang sarili mismo na pangtubos sa lahat, na nagpapatutuong mahayag sa sariling kapanahonan. Mga kapatid. So ang Panginoong Kristo, ibinigay niya ang kanyang sarili para mamagitan sa mga tao bilang pantubos sa mga tao, amen, at maging kalugod-lugod sa harapan
Testament po kasi mga kapatid, mayroong paghahandog sa tabernakulo. Amen. Sa tabernakulo, may ginagawang paghahandog ang mga tao. Handog na susunugin ay mga hayop, piling hayop na ihahandog, papatayin at susunugin. Mga kapatid, para panghandog, pag-alay sa kasalanan. Pagdating sa New Testament, mga kapatid, dahil ang mga tao hindi na po kayang takpan ang kasalanan dahil sa dami at laki o ang bigat ng kasalanan ng tao. Hindi na po kayang takpan ng dugo ng hayop. Kaya hindi na natin kailangan maghandog. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, hindi natatakpan ang kasalanan. Aalisin ka. Kasi pag tinakpan ng kasalanan, ito ang kasalanan, pag tinakpan mo, nandyan pa rin yan. Natakpan ka. Hindi man nawala. Ganun po ang epekto ng paghahandog ng hayop. Yung dugo ng hayop, Old Testament, pag naghandog ka, yung kasalanan mo, tinatakpan na ng dugo ng hayop. Kaya ang ginawa ditong nag-iisang Diyos ay siya mismo ang bumaba ng ating Panginoon Jesus. Siya mismo ang bumaba para siya na po mismo ang gumawa ng paraan sa pamagitan ni Maria. Isinilang ang sanggol na yun po ang magiging handog sa kasalanan ng mga tao. Once and for all, hindi na matatakpan, kundi aalisin na, lilinisin na, uhugasan ng kasalanan ng isang katao. Yun po ang dahilan ng pagkakataon ng tao ng ating Panginoong Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ang buhay na yun, mga kapatid, ay yung kanyang pagkakataon tao na hindi lang tatakpan, kundi bagkus aalisin ang kasalanan. Kaya, mga kapatid, malaking bagay na atin pong malaman ang katotohanan niya. Yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo na hindi niya ibig na ang tao ay mapahamak at ang nais ng Diyos ay mga kaalam ng katotohanan. Ito yung sabi ng Apostol Pedro. Ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak kundi makaalam ng katotohanan. At alin po ang katotohanan na yun? Ang katotohanan po na yun ay ang pagkatawang tao ng ating Panginoon Kristo at ang kanyang paghahandog ng kanyang sarili para sa pagtubos sa kasalanan ng isang katao. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, amen, praise God, sa mga kapwa kong mananampalataya, kailangan natin mamagitan sa ating pong mga kamag-anak, sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, ating mga amo, sa ating mga asa-asawa, sa mga anak, kapamilya. Kailangan nating mamagitan sa kanila at sa Diyos. Agayin natin sila sa paglilingkod sa Panginoon na malaman nila ang katotohanan na may isang Diyos na nagbuwis, nag-alay ng buhay para sa kanila, mahugasan lamang ang kasalanan at maakay natin sila sa paglilingkod at sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, sa mga hindi pa mananampalataya, mga kapatid, narito po ang inyong lingkod na mamagitan sa inyo. Hindi man tayo magkakilala personal, hindi man tayo magkakilala sa mukha, mga kapatid, hindi ko man kayo kilala, pero ako ay kilala niyo. Mga kapatid at mga kaibigan, sa mga hindi pa mananampalataya, narito po ang inyong lingkod. Ako po ay namamagitan sa inyo at sa Diyos. Amen. Na atin pong makilala ang ating Panginoon sa Kristo na nag-iisang Diyos, tagapagligtas, na siya po ay nag-alay ng buhay para sa inyong sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, siya ay nag-alay ng buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kailangan
kailangan nating maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan nating samantalahin ang bawat pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin. Kailangan natin bigyan ng panahon. Kailangan natin ng bigyang atensyon ang paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, seryosohin natin ang mensahe ng pakikipagsundo, pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Mga kapatid, tayo ay makasalanan, nawalay tayo dahil sa kasalanan. Kailangan natin bumalik sa orihinal natin, sa orihinal na pagkatawag ng Diyos sa atin. Hindi niloob ng Diyos na may silang ka sa mundong ito para lang mamalagi sa kasalanan, kundi magkaroon ka ng pagkakataon na maglingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, bilang inyong lingkod, Pastor Alfred General, ako po ay namamagitan sa inyo at sa Diyos sa pamagitan ng aking pong pangangaral na ito. Amen. At panalangin na tayo po ay maglingkod sa Panginoon sapagkat malapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Nung ang Panginoong Jesucristo ay namagitan sa kanyang sarili at sa tao, inalay niya ang kanyang buhay para magkaroon ng katubusan ang kasalanan ng mga tao, mga kapatid. At hanggang ngayon po, mga kapatid, amen, praise God, narito po kami bilang mga ngaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan natin makipagkasundo sa Diyos sapagkat mayroon pong kaparusahan na naghihintay sa mga taong makasalanan at ayaw maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. At mayroon ding buhay na walang hanggan na naghihintay sa mga nais maglingkod, sa mga maglilingkod, sa mga susunod sa mga utos ng Panginoon. Mayroon din pong buhay na walang hanggan na sa atin ay naghihintay. Kapatid at kaibigan, mga kapatid, amen. Hanggang din lamang po ang ating paglilingkod sapagkat umabot na po tayo sa taktang oras ng ating pagtapos. Nawa, mga kapatid, ito pong panyaya ng ating Panginoon, maglingkod tayo. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Nais ng Panginoon na ikaw ay makaalam ng katotohanan. At ang katotohanan na yan, mga kapatid, amen, ay masusumpungan mo sa pamagitan ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos ng Biblia at ang patuloy na pakikinig. Hindi po, mga kapatid, hindi po totoo na bawal magbasa ng Biblia. Ang bawal po ay ang hindi magbasa. Kaya kapag kayo po ay pinagbabawalan na magbasa, pinagbabawalan na buksan ang Biblia, hindi po totoong mangangaral yun. Hindi po totoong pagsasadyos yan, mga kapatid. Ang sino mang tao na magbabawal na magbasa, na ang sino mang tao o ang sino mang mangangaral na magbabawal na basahin ang Biblia sa ng mga member lang, hindi po sa Diyos yun. Sa demonyo po yun, mga kapatid. Kaya huwag natin pakinggan, amen, ang sinasabi ng sino mang tao lang pagdating sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Suriin natin ang banal na kasulatan. Basahin natin ito. Buksan natin ang Biblia. Hindi po totoo na bawal magbasa ng Biblia. Hindi po yung totoo. Ang totoo po, ang sabi ng Diyos, ang aklat na ito ng kasulatan, huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang mapatunayan mo kung alin ang mabuti at kalugod-lugod sa Panginoon. At ang sabi ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at ang tumutupad ng mga bagay ng nasulat doon sapagat ang panahon ay malapit. Ang mapalad po ang nagbabasa at nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Hindi po sinabing makinig lang, kundi magbasa, makinig, at magtupad. Yun po ang kailangan. Maraming salamat po sa inyo, lahat mga kapatid at mga kaibigan. Pagpalaan tayong lahat ng Panginoon, tayo po ay malaki. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napagandang pagpapalaan nito, na kung saan
kami bilang mga ngaral ay namamagitan sa aming pong mga kababayan, sa lahat ng mga nakikinig na ito. Ipuin mo po Diyos ang kanilang mga puso at isipan. Kami po ay namamagitan ngayon sa kanila, Panginoon. Akayin mo po sila, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Ipuin po ang kanilang mga puso. Magpahayag ka po at magpakilala sa kanila, Panginoon Kristo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo, wala ni kita. Walhatiin ka, Panginoon, sa buhay. Magpahayag ka po at magpakilala sa aming mga tagapakinig at taga-subaybay. Ano man po ang kanilang kalagayan, saan man po sila dakot na lugar naroon kayo, abutin po sila ng iyong kapangyarihan, Panginoong Kristo. Maraming salamat po. Purihin ka, Panginoong Jesus. Luwalhatiin ka in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa kayong lahat po ay may naintindihan at may naunawaan salita ng ating Panginoon. Amen. At ang schedule muli ng ating pagsamba ay patuloy natin po pinapaanyaya, mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay, sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga nanood. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Maraming salamat din po sa ating pong tagapakinig, sa ating pong technical side, Paring Box. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. At ang lahat ng mga nakinig sa Facebook page, sa Facebook Live, Sister Christine, yan po sa UPC, yan po sa UPC Japan. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Brother Francis, praise God, pagpalain ka ng Panginoon. Sister Nancy Dangla, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ninang Philly, good morning. Amen. Si Sister Christine, amen. Si Sister Elena Burabo, good morning. Amen. At maging si Sister Christine, Sister Cherry Ikeda ng UPC Japan, good morning. Thank you so much for watching. Salamat din po kay Sister Miguel Lamira. Thank you so much for watching. Amen. Maraming salamat din po. Paring Box, Brother Vincent, sa ating pong technical side, dyan po sa station. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Good morning, Sister Emily. Pagpalain ka ng Panginoon. And Sister Angelica Ligo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa lahat ng mga nanood. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Mineralo ng UPC Matog. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod. God bless everyone.